Theodora, kayanin mo! Malapit na lumabas yung bata! Sige! Sige! Ere! Malapit na lumabas yung bata! Kaya mo yan! Kaya mo yan, mahal. Nandito lang ako sa tabi mo. Ere pa! Ere pa! Francisco, lalaki ang inyong anak. Salamat, Ginang Siridonia. Ito na ang ating anak, mahal. Pinabautismuhan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Francisco, Theodora, ingatan niyo ang bata niyo dahil sa akin niya inata. Siya ay magiging matapang, matalino at may pagtatanggol niya ang marami. Gracias, Padre. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonzo Realonda. Sa aking murang edad, iminulat na ako ng aking mga magulang bilang isang relihiyoso, matapat at mapagmahal sa may kapal. Bukod pa rito, sa aking murang edad, ipinakita ko na ang aking pagiging masigasig sa pagkatotoo. Sa edad na 3 taon, natutunan ko ng magbasa at magsulat. Sa edad na 6, nagsimula na akong mag-aral ng Latin at Grego. At sa kabila ng aking murang edad, ipinamalas ko na rin ang aking husay sa sining, pagsusulat at agham. Isa akong batang may maraming talento at ang mga magulang ko ang nagsilbing gabay upang mapalago ang aking mga kakayahan. Halika rito at pangunahan mo ang ating pagdarasal. Opo, Inay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa biyayang patuloy niyong ipinagkaloob sa amin. Salamat din po sa magandang kalusugan ng aming buong sambayanan. Nawain niyo pong ipagpatuloy ang pagbigay sa amin ng grasya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang akin. Sundin mo dito sa lupa pag-isa. Bigyan mo kami ng makain sa mga at doon naman sa inang sa mga sa imananaw ng isa sa ang doon sa mga sulot at yadyan mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Noong ako'y 3 taong gulang pa lamang, ang aking mahal na ina ang nagsilbing aking unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetikong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. Oo, Inay. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak. Sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Salamat po, Inay. Mahal, may pag-uusapan tayo. Ano yun, mahal ko? Kinakailangan na nating pagpaaral si Pepe. At hindi pwedeng dito na lang siya sa bahay tuturuan. Hindi ba't alam mo na masakitin ang anak natin? Oo, at siya rin ay masasanay at lalakas din ang kanyang anak. Saturnina, Ano po yung tatang? ihatid mo nga sa binyan ang iyong kapatid na si Pepe at doon mo na siya mamalagi at mag-aral. Sige po, tatang. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na
na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Bagamat ako ay halos araw-araw kinukot siya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa din makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa Binan sa pang-akademikong larangan. Ito ang mainit na sabaw. Inumin mo muna habang mainit ka. Salamat, Dad. Maiiwan mo na kita. Ba't biglang sumama yung pakiramdam? Donya Teodora! Ano bang pinagsisigaw mo dyan? Hanggang sa baba naririnig kita. Balak mo ba akong patayin? Kaya nilagyan mo yung laso niyang sabaw na pinainom mo sa akin? Ano bang sinasabi mo? Walang laso ng sabaw na iyan. Anong wala? Ininom ko pagkatapos sumakit ang aking tiyan. Ibig sabihin nun, balak mo akong patayin. Wala ngang laso ng sabaw na iyan. Huwag kang magkaila! Tumigil ka nga. Mahal kong asawa, balak akong patayin ni Donya Teodora. Hindi yan maaari! Sumama kayo sa akin at may huhulihin tayo. Anong nais mo at naparito kayo? Tumahimik ka! Nais mo pa talagang lasunin ang aking pinakamamahal na asawa? Hindi ko ginawa yan. Mga gwardya, hulihin yan! Inaresto pa namin sa pagtangkang lasunin si Ginang Teodora. Habang pinapakita ang paghatak at pagpapalakad kay Doña Teodora, walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ng mga gwardyang sibil, pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang sa Santa Cruz. Nais kong inyong saksihan ang pagbitay sa tatlong paring martir ng mga taksil sa simbahan, mga irihe. Habang binibitay ang tatlong pare, kwento noon ng aking kapatid na si Pasiano ang pagpatay sa tatlong pare. Roon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pare na si Padre Jose Burgos. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872. Sinamahan ako ng aking kapatid na si Pasiano patungo sa Maynila. Doon nagbakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. At doon, sinamahan ako ng aking kapatid na si Pasiano na baguhin ang aking pangalan. Kaya ngayon, Jose Protasio Rizal na ang aking ginamit at sa hindi inaasahang dahilan, ako ay nakapasok. Hindi naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang mga matataas na grado upang matuwa sa akin ang aking nanang na sa panahong iyon ay nasa piitan pa. At nang lumobo ang paningin ng kanyang ina,
at ako ay nagwagi sa aking tula na pinamagatang Hala Juventud Filipina. Lumipat ako sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng medisina. Ngunit hindi ko kinalimutan ang aking pagmamahal sa pagsusulat. Sa kabila ng mga pag-aaral at mga hamon ng pagiging estudyanteng medisina, patuloy kong pinapanday ang aking mga tula at akda na nagsilbing boses ng mga Pilipino. At ang nanalo sa paligsahan ng tula ay si Jose Rizal. Bakit siya? Maraming salamat po. Ang tagumpay kong ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat, para sa ating bayan. Ito ang kalupitan ng sistemang kolonyal na ipinapataw sa atin. Ang diskriminasyon laban sa mga Pilipino ay matagal nang umiiral. At sa kabila ng mga tagumpay, ang aming lahi ay patuloy na binabaliwala. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, may isang tao, si Pasiano, na may plano para sa akin. Siya ay may pangarap at layunin para sa akin na magsisilbing gabay sa aking laban para sa kalayaan at katarungan. Ipagpatuloy mo ang iyong kolehiyo, Pepe. Ako nang bahalang tumulong sa pamilya at aking mga kapatid. Nais ko rin makapagtapos bilang isang doktor at kalaunay, ako ang umopera sa ating ina. Ngunit kailangan ko ng maraming salapi upang makapagtapos sa pag-aaral. Ipanghinaan ka ba sa kolehiyo ng iyong pinasukan na sinasabi na tayo raw ay mga Indio? Bago ang lahat, may isang gobernador general na isang liberal at ang pangalan niya ay Gobernador de la Torre. Maraming mag-aaral ang hindi sang-ayon sa pamamahala ng mga Kastila, lalo na sa larangan ng edukasyon. Dahil dito, sinubukan na lang makipagdialogo kay General de la Torre na nagresulta sa pagbibigay ng scholarship upang mag-aral sa ibang bansa at kabilang na ako roon. Hindi ba't napausapan na natin ang iyong pag-aaral? Malaking karangalan, Pepe, ang makakuha ng reseta sa pagiging doktor. Ito na mismo ang makakatulong sa ating mga kababayan. Ang aking kapatid na si Pasiano ang nag-udyok sa akin na magtungo sa Europa. Ngunit hindi alam ng aming mga magulang ang aming plano at iniisip nila na ako'y babalik din agad. Hindi ko na sila naalayan ng paalam dahil ang aking pag-alis ay isang lihim na naganap sa pagitan ko at ni Pasiano. Uy, Senior Rizal! Oh, ano na? Kanina ka pa namin hinihintay. Tayo na, sumabay ka na sa aming salo-salo. At sa gabing iyon, nagkaroon ng salo-salo upang ipagdiwang ang pagkapanalo nila Juan Luna at Felix Hidalgo sa Madrid. Sa kabila ng mga diskriminasyon na natanggap, ito ang kauna-unahang napatunayan ng mga Pilipino na meron tayong talento katulad ng mga Espanyol. Mga kaibigan, malapit na magwakas ang pagpatriarkal sa lipunan ng Pilipinas. Ang mga anak ng ating bayan ay namamayagpag sa talino at talento ay makikita na sa buong mundo. Ito ang simula ng ating pagkamulat na instrumento upang maunlad ang ating bayan at magnais ng kapayapaan. Pagkakaisa ng ating bansa sa Espanya at kanyang anak, ng mga Pilipino sa hinaharap ng Pilipinas ay may pantay na karapatan sa kanyang inang bayan. Karapatang matuto, mamulat, mabuhay na mawalhati at ngumiti ng walang kapalit. Salute! Salute! Noong ika-1884, imbis na klase, may isang espesyal na lecture kung saan ang pinakamataas na mason sa Espanya, si Dr. Miguel Moraita, ang naging tagapagsalita. Ang paksa niya ay
ang kalayaan sa akademya. Isang gabi, nakatagpo ako ng isang propaganda mula sa Hong Kong na isinulat ni Jose Maria Basa tungkol sa isang pari na nasangkot sa mga sexual na pakikipagsapalaran. Binasa ko ito at muling binasa ng gabing yon, at dito ko nakuha ang diwa ng aking Noloy Me Tangere. Pagdating ko sa Paris, France, nagsimula ako ng aking pagsasanay sa ilalim ng kilalang ophthalmologist na si Dr. Louis D. Wicker. Bukod sa mga ilustradong Pilipino sa Europa, nagkaroon din ako ng mga banyagang kaibigan, kabilang na dito si Frederick Blumentritt. Nagkamali ako ng pagkataya. Akala ko 1,100 sipi ay magkakahalaga ng 2 sipi lamang. Ngayon nakausap ko na ang manlilimbag at nataya na nila ang hinihinging kabayaran sa akin na halos 500 piso. Dahil dito'y hindi ko na ipinagpatuloy ang pagpapalimbag. Sinasakit na lamang ng aking kalooban na hindi may palimbag ang aklat na ito, na pinaghirapan ko araw at gabi sa loob ng maraming buwan at pinag-aalay ng mga dakilang pag-asa. Labis kong ikinagagalak na ako'y tinulungan ng aking kaibigan na si Maximo Piola, at dahil sa perang kanyang tinulong, ako'y nakalimbag ng mahigit na 2,000 na kopya ng Noloy Me Tangere. Pagkalipas ng mahigit na 1 taon, ako ay umuwi sa Pilipinas, bit-bit ang aking pinakamahalagang armas. At isa sa mga rason kung bakit gusto kong umuwi sa Pilipinas ay nais kong makita ang aking sinisinta na si Leonora Rivera. Bago ko nakilala ang babaeng labis kong minahal, nakilala ko muna ang unang babaeng nagdulot sa akin ng unang pag-abigo sa pag-ibig na nagngangalang si Gunda Katigbak. Pero labis kong ikinalungkot nang malaman kong ikakasal na siya sa ibang lalaki. Noong ako'y nag-aaral pa lamang sa Manila, doon ko naman nakilala sila Leonora Valenzuela o kilala bilang Orang at si Leonora Rivera. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang mga bansa, nakatagpo ako ng maraming kababaihan na nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Sa London, nakilala ko si Gertrude Beckett, isang babaeng may likas na kagandahan at katinunuhan. Siya'y mabait at may malasakit sa mga tao, at sa kabila ng aming pagkakaiba ng lahi at kultura, naging magaan ang aming samahan. Hindi ko maubos maisip kung bakit hindi mo sinasagot ang sulat ko. Halos 3 linggo na ang lumipas. Walang isang araw na lumipas na hindi ako tumitingin kung may sulat ka. At bigong-bigo ako kapag nakikitang wala. At sa Brussels, Belgium naman, ay si Suzanne Jacobi. Nasaan ka na? Hindi mo ba ako naiisip kahit minsan? Malungkot ako, nangungulila, palaging nag-iisa sa aking mga isip. Babalik ka ba? Yan lang ang pinakagusto at pinakamimiti ko. At sa Japan naman ay si Osei-san. Ngunit nang marinig ko ang balitang ang aking kasintahan na si Leonora Rivera ay ipapakasal na sa ibang lalaki, akala ko'y mababaliw ako. Hindi na ako nagtataka na pinili ng isang Pilipina ang ngalang Kinping kaysa ngalang Rizal. Malayang tao ang isang Ingles, ako hindi. At nang mga panahong iyon, nakilala ko naman si Nelle Bosted sa Pransya. Kami ay pinagkasundo, pero mas mabigat sa aking puso ang gampanin ko sa bayan. Habang ipinamamalas ko ang aking propesyon bilang doktor sa Hong Kong, nabihag ako ng isang babaeng Irlandesa na si Josephine Bracken. Naging magkasama kami sa iisang bubong doon sa dapitan. Namuhay kami ng mapayapa, malayo sa magulong mundo sa Kamaynilaan. At nagkaanak, ngunit pumanaw din ito. Hindi rin sang-ayon ng aming mga magulang
sa aming pag-iibigan at ang aming maikli at masayang pag-ibig ay naputol pagkat maraming hadlang sa amin. Ano po kailangan nila? Nais po sana namin kumonsulta kay Don Francisco. Sige po, tuloy po kayo. Don Francisco, mataas ang buwis, ngunit kami mismo mga nagtatanim ay walang makain sa araw-araw. Wala na ba talaga tayong magagawa tungkol sa labis na paniningil sa buwis? Ang pag-aabuso at kawalang katarungan ay naganap ngayon sa ating bayan. Kailangan natin humingi ng katibayan sa mga praile tungkol sa matataas na paniningil. Ngunit hindi natin kailangan gumamit ng dahas. Kailangan natin itong gawin sa mapayapang paraan. Ginagawa na namin ang lahat. Maghintay lamang po tayo. Kailangan natin magpaabot sa ating pamahalaan na tayo ay dinigipit ng simbahan. Kapayapaan ang muna sa lahat. Ang dapat ating isulong. Kailangan natin pigilan ang pananakit ng mga nasa kapangyarihan. Kung magpadalos-dalos tayo, maraming madadamay. Hindi naman po kami nagkulang sa pagsusulong ng pantay na karapatan ng ating inabayan. Sa pagbalik ko sa Pilipinas, pagkatapos ng paglimbag ng Noli Me Tangere, sinalubong agad ako ng daing ng mga kababayan sa Kalamba. Ngunit patuloy na naging problema ang paglaganap ng Noli Me Tangere. Dahil sa mistula itong apoy na pumasok sa praile. At dahil dito, napilitan si Pasiano na magdesisyon para sa kaligtasan ko. Dahil sa mga natatanggap kong banta galing sa mga praile. Ngunit isang araw, nakarinig ako ng isang masaklap na balita. Dahil sa galit at puot ng mga praile sa akin, tinarget nila ang aking pamilya at nagsagawa sila ng isang petisyon na kalaunay kanilang napanalunan. Dahil dito, pinatalsik ang aking pamilya mula sa aming tahanan. Sinunog ang aming bahay at itinapon ang lahat ng aming mga gamit. Ang mga kamag-anak ko, pati na ang mga asawa ng kapatid kong babae, ay pinalayas at ipinasok sa malalayong lugar tulad ng Bohol at Mindoro. Ang sakit at galit ng mga sandaling iyon ay labis at hindi ko na matanggap na pati ang aking pamilya ay naging biktima ng kanilang kasamaan. Wala akong ibang napagbalingan ng sama ng loob kundi sa kaibigan kong si Ferdinand Blumentritt sa pamamagitan ng sulat. Those who deport or imprison any individual without the rights to do so can only expect our hatreds. And if we cannot avenge ourselves, our sons, if not, our grandsons will do so. At dahil sa pagmamalupit na ito ng mga praile, umusbong ang diaryong La Solidaridad. Dito ko ipinahayag ang aming artikulo na lumalaban sa simbahan at gobyernong Kastila. Nagtago ako sa ngalang Laong Laan. Hindi ako nagpahinga sa pagsusulat. 4 na taon na mula nang naipalimbag ang Noli Me Tangere. Tsinaga kong tapusin ang nobelang El Filibusterismo, ngunit sobrang galit ang nararamdaman ko nang malaman ko na ang mga taong nangako sa akin na magbibigay ng pera para sa manuscript ng aking ikalawang nobela ay hindi tumupad sa kanilang pangako. Dahil sa labis na galit, malapit ko nang itapon sa apoy ang manuscript na ginawa ko. Napagkasunduan ng aming pamilya na magkita-kita. Unang dumating si Pasiano at ang aking ama na si Don Francisco sa Hong Kong. Sa pagsunod nila Doña Teodora at mga kapatid kong babae, ikwinento nila ang isinapit ng aming ina sa kamay ng mga praile. Hindi makatarungan. Naglalakbay ang ating ginang kayapak sa kanyang katandaan. Kinuha na nila lahat sa atin. Kung ganun, wala nang mawawala sa atin. Ang importante, magkakasama tayo buong pamilya. Wala nang mas hindi patarungan sa kanilang pagpapalakad sa ating matandang pinagod. Sumulat ako kay Gobernador General Eulogio Dispuhol
upang ako'y payagan na manirahan kasama ang aming pamilya sa Borneo. Ngunit hindi ako pinayagan, pagkus binigyan ako ng pagkakataong umuwi sa Pilipinas. Pero habang ako ay nasa Hong Kong pa lamang, ako ay nagplano na magtatag ng asosasyon at ito ay tatawagin na La Liga Filipina. At ang layunin nito ay magtatag ng isang samahan upang ipagkaisa ang mga Pilipino para maging isang katawan. Noong nalaman ng mga Kastila na nagtatag ako ng isang kilusan, mas lalo nila akong kinakatakutan at nakita nila kung gaano ako kadelikado na tao. At tuluyan na nga silang nagdesisyon na dakpin ako at ipatapon sa dapitan. Naging malungkot ako sa pagdating ko sa dapitan, ngunit hindi ako nagpahinaan ng loob at tinulungan ko ang komunidad doon. Nanalo ako sa lotorya at ibinili ko ito ng malaki na lupa. Nagpagawa ako ng ospital, eskwelahan, dam at marami pang iba. Noong ika-18/75, voluntaryo akong nagsabi kay Gobernador Blanco na magsilbi sa mga Espanyol bilang isang doktor sa Cuba, kung saan may nagaganap na revolusyon. At sa aking pagpunta sa Cuba, biglang sumiklab ang revolusyon at doon ako nahuli at kinulong sa Espanya ng ilang araw at ibinalik sa Pilipinas sa buwan ng Nobyembre. Nalaman ng simbahan at gobyernong Kastila ang pagkasangkot ko sa katipunan, sapagkat nakita nila ang larawan sa mga pulong ng katipunan at ginamit din nila ang aking pangalan bilang kanilang lihim na simbolo ng kanilang samahan. Dahil dito, diniretso na ako sa Fort Santiago para ikulong, at maraming mga katipunero ang hinuli at pinaghirapan dahil sa revolusyon na naganap noong ika-1886. Isang araw matapos ang Pasko noong ika-1886, nilitis ang kaso ko. Rebelyon at illegal na pag-oorganisa at marami pang iba ang ipinataw nila laban sa akin. Kailanman ay hindi ako nagtaksil sa ating bayan. Kaalaman ang nais kong iparating sa ating mga kababayan. Hindi apoy ng galit sa kung kanino man. Isang kamulatan. Ngunit ang katotohanan na isinulat mo ay pinabubulaanan. Nagpunla ka ng puot sa lahat ng kasinungalingan. Higit pa yan ang nais kong iparating sa ating mga kababayan. At sa araw ng paglilitis, hinatulan ako ng kamatayan. Hindi ba tayo gago ng paraan? Handa pa po sa buhay ng ating mga kapatid para mailigtas si Maestro. Hindi maaari! Pero bakit? Iyon ang tayong paraan para mabuhay siya. Hindi rin siya mapayag pag nagkataon. Mas marami siyang magagawa kung mabubuhay siya. Pero mas maraming mamumulan na Pilipino kapag natuloy ang resistensya. Ialay mo sa sariling kapatid. Mahal kong kapatid, 4.5 taon na tayong hindi nagsulatan. Ngayon mamamatay na ako. Sa iyo ko iaalay ang aking huling habilin. Sasabihin ko kung ano ang nadarama ko sa pag-iwan sa iyong nag-iisa. Sa buhay pinapasa ang buong pag-aalaga sa pamilya at sa ating matatandang magulang. Alam ko na nagdusa ka ng husto dahil sa akin. Labis-labis ko itong nadarama. Sinusiguro ko sa iyo, kapatid ko, na mamamatay akong walang sala sa krimen ng rebelyon kung nakaambag ang una kong sulatin dito. Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyo, yaring buhay na lagta na't aba. Paging dakila may iaalay rin nga kung dahil sa iyong ikatitimawa. Bibitayat madlang mabangis na sikit o pakikibakang lubhang mapanganib. Pawang titiisin kung ito ang nais ng bayat, tahanang pinakaiibig. Sa sandaling buhay maalap kung nais ang kagalingan mo't ang patuwang sulit.
ng kaluluwa kong gagayak ng aalis. Kinhaway kamtan mo, anumang pagkarikit. Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga Ibalnupa aking katuwaan. Paalam na sa inyong mga minamahal, mamamatay ay ganap na katahimikan. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Ready, load, aim. Consumatum est. Fire!